Hello mga kaibigan at tagapakinig. Naway nasa mabuti tayong kalagayan. Bago tayo magpatuloy, tulungan niyo sanang lumago ang channel na ito sa pamamagitan ng pag-like, subscribe at pagkomento kung taga saan kayo. Kung handa na, simulan na natin ang kuwento. Hindi ko kailanman inakala na ang araw ng aking panganganak ay magsisimula sa ganitong paraan. Isang malamig na katahimikan, nakakasilaw na mga puting ilaw, at mahahabang pasilyo ng ospital na tila may itinatagong ayaw ipaalam sa akin. Itinutulak ni Rico ang aking wheelchair nang nagmamadali, hindi dahil sa taranta na iligtas ako, kundi tila gusto niya akong maipasa agad sa kamay ng iba. Si Aling Mila, ang biyenan ko, ay nauuna ng kaunti, iwinawas-iwas ang kanyang abaniko habang bumubulong ng may pagkainis. Kaya sa susunod, huwag kang masyadong mapili. Ayos na rito. Isa ka lang namang hamak na nurse. Ano ba ang alam mo sa magagandang ospital? Kinuyom ko ang aking kamao. Ang paghilab ng aking tiyan ay humahaplos mula sa loob, tumatagos hanggang sa aking mga buto. Ngunit mas masakit pa ang kanyang mga salita. Sanay na akong maliitin, pero ngayon, iba ang pakiramdam. Mayroong kakaiba sa paraan ng kanilang pagtrato sa akin mula pa kaninang umaga. Ang ospital na ito ay masyadong tahimik para sa isang maternity ward, kupas ang mga pader. Ang mga kagamitan ay mukhang ilang dekada nang ginagamit. Ang mga nurse ay naglalakad ng walang ngiti at walang interes. Kahit ang amoy ng antiseptiko ay tila mas matabang kaysa karaniwan, pinalitan ng amoy ng halumigmig na nagpatindig ng aking mga balahibo. Sinubukan kong magtanong sa boses, napilit kong pinatatag. Bakit hindi tayo sa ospital na sinuri natin noong nakaraang linggo? Sagot ni Rico nang walang emosyon, hindi man lang tumitingin sa akin. Malapit sa bahay ni nanay, mas matipid sa oras at saka mura. Clara, masyado ka kasing komplikado. Oo nga, mabilis na sabat ni Aling Mila. Huwag ka nang gumawa ng problema. Alam ng pamilya ng asawa mo kung ano ang pinakamabuti. Ang pinakamabuti para kanino. Halos masabi ko ito, ngunit isa na namang paghilab ang pumigil sa akin. Pagdating namin sa delivery room, kinuha ng isang nurse ang aking mga papeles mula sa prenatal checkup. Sinulyapan niya lang ito saglit sa katumango sa isang tao sa likuran ko, na para bang may komunikasyong hindi ko dapat malaman. May mabilis na paggalaw ng mga mata, may maikling bulungan na parang isang kodigo. Nagsimulang tumibok ng abnormal ang puso ko. Inilipat ako sa operating table. Ang ilaw ay direktang nakatutok sa aking mukha, na parang hinihila ang buong katawan ko sa isang hindi magiliw na pansin. Nanginginig ako, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa isang masamang kutob na kumakain sa aking dibdib. Si Rico at Aling Mila ay tumayo sandali sa may pinto. Tinapik ni Rico ang aking balikat, ngunit kakaiba ang tingin niya, hindi nag-aalala, hindi kinakabahan, kundi tila nakahinga ng maluwag. Bumulong si Aling Mila sa nurse, mahina, pero sapat na para marinig ko. Mamaya, sundin niyo na lang yung mga nakasulat diyan para mabilis. Anong mga nakasulat? Utos nino? Bago pa ako makapagtanong, isinara na ang pinto. Iniwan nila ako kasama ang ilang nurse at isang babaeng doktor na hindi ko pa nakikita kailanman. Lumapit ang doktor. Ang kanyang name tag ay nakasabit sa puting coat, Dr. Jasmine Salcedo. Mababa ang kanyang boses ngunit matalim ang kanyang mga mata, masyadong matalim, para sa isang doktor na unang beses pa lang makikilala ang pasyente. Ginang Clara Reyes? Sabi niya nang marahan. Tumango ako, pilit na ngumingiti. Tinitigan ni Dr. Salcedo ang medical records na ibinigay ng nurse. Binasa niya ang ilang pahina, saka huminto. Bahagyang tumaas ang kanyang kilay. Nanigas ang kanyang mga labi. Binuklat niya ang isa pang pahina. Binasa ito ng mabilis. Nagbago ang kanyang mukha. Hindi namutla dahil sa pagiging hindi propesyonal, kundi namutla dahil may natuklasang hindi dapat naroroon. Itinaas niya ang kanyang mukha, tumingin ng diretso sa akin. At sa unang pagkakataon mula nang pumasok ako sa ospital na ito, may isang taong nagpakita ng takot. Takot para sa akin. Ginang Reyes, bulong niya ng mas mahina. Sino ang nagdala sa inyo rito? Ang asawa ko po at ang biyenan ko. Sagot ko, naputol ng sakit ng paghilab. Huminga siya ng malalim.
Pagkatapos, walang anumang dramatikong kilos, walang malakas na boses, iniabot niya ang kanyang cellphone sa nanginginig kong kamay. Nakabukas na ito sa emergency call menu. Pakiusap, tawagan mo ang pulis ngayon din. Dahan-dahan lang, halos hindi marinig na sabi niya. Pakiramdam ko ay huminto ang tibok ng puso ko. Ano po ang problema, Doc? Ang kanyang tingin ay nakapako sa aking mukha. Huwag kang magpahalata, huwag kang mataranta, pero ang asawa at biyenan mo ay hindi na parito para samahan ka. May mga nakasulat na gamot, may mga karagdagang utos na hindi isinulat ng dati mong doktor. Nanikip ang dibdib ko, nanginginig ang aking katawan, ngunit hindi dahil sa paghilab. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Bulong ko. Lumingon si Dr. Salcedo. Tensyonado ang kanyang mukha. Ang mga nakasulat dito, kung ibibigay sa iyo, ay maaaring magpabagsak ng iyong presyon ng dugo sa dinormal na paraan. At ang ospital na ito ay may kasaysayan ng mga komplikasyon na tinatawag nilang normal. Hindi ako makahinga. Ang puting ilaw sa itaas ay parang lalong tumitindi. Ang tunog ng heart monitor ay bumibilis. Halos nakakabingi. Yumuko si Dr. Salcedo, mas lumapit. Ang kanyang boses ay tila pinaghalong tensyon at awa. Ginang Reyes, naghihinala ako. May binabalak sila. Huwag mong ipahalata na alam mo na. Ang kamay kong may hawak sa cellphone ng doktor ay nanginginig ng husto. Dahan-dahan kong hinugot ang hininga at pinindot ang mga numero isa-isa gamit ang mga daliring halos hindi ko makontrol. Nang kumonekta ang tawag, mahinang umalingaw-ngaw sa aking tainga ang boses ng police operator. Ibinuka ko ang aking bibig para magsalita. Ngunit bago pa man may lumabas na salita, bahagyang bumukas muli ang pinto ng operating room. May anino ni Aling Mila sa siwang. Sumisilip, madilim ang kanyang mukha. Naghahanap ang kanyang mga mata. Nanigas ako. Mabilis na hinablot ni Dr. Salcedo ang kurtina. Itinapat ang ilaw sa gilid ng pinto upang walang makita si Aling Mila, kundi ang aking silweta. Saka siya tumayo ng tuwid. Tinatakpan ang aking katawan. Bumulong siya ng mabilis, nagmamadali. Sabihin mo ang pangalan mo at lokasyon ng ospital ngayon. Narinig ko ang boses ng operator. Hello ma'am, pwede po ba kayong magsalita? Emergency po ba? Nilunok ko ang takot na umaakyat sa aking ulo. At sa gitna ng sakit, ng nakakasilaw na ilaw, at ng hiningang nagsisimulang maging irregular, pinilit kong sabihin ng marahan, ako si Clara Reyes, nasa ospital sa kanto ng... Mula sa labas, narinig ko ang boses ni Aling Mila. Nagsimula na ba? Bilisan na lang sana ang proseso. Ipinikit ko ang aking mga mata. Mas humigpit ang hawak ko sa cellphone. At sa sandaling iyon, mas bumilis ang tunog ng aking heart monitor. Hindi ko alam kung dahil ba sa paghilab o dahil may natanto akong mas nakakatakot kaysa sa sakit ng panganganak. Baka hindi ako nakatakdang umuwi mula rito. Ngunit bago pa ako makapag-isip ng malalim, gumalaw muli ang pinto. May aninong pumasok. Bumigat ang hangin. Pinigil ko ang aking hininga. At ang mundo sa paligid ng operating table ay tila nagsara, nakabitin sa pagitan ng buhay at ng plano ng ibang tao para sa aking buhay. Hindi ko na matandaan kung paano ako nakaligtas sa mga unang minuto pagkatapos ng emergency call na iyon. Nanginginig ang boses ko, kapos ang hininga, at ang paghilab ay tila bumibiyak sa aking katawan. Ngunit ang mga salita ni Dr. Salcedo na paulit-ulit sa aking isipan ay mas nakakatakot kaysa sa anumang sakit. May gustong mangyari sa'yo, at inihanda na nila yon sa mga papel na to. Yung mga papel na iyon? Ang medical file na dapat sana ay naglalaman lang ng standard na pamamaraan sa panganganak, ngunit naglalaman pala ng isang bagay na nagpamutla kahit sa isang bihasang doktor. Lumapit ang isang nurse, tiningnan ang aking dextrose. Hindi man lang niya ako tiningnan. Blanko ang kanyang mga mata. Masyadong mabilis na tinapos ang gawain, saka umalis ng walang imik. Para bang ang presensya ko ay hindi isang ina na manganganak, kundi isang bagay na inililipat lamang. Hinintay ni Dr. Salcedo na magsara muli ang pinto bago siya huminga ng malalim at humarap sa akin, tumayo sa tabi ng aking ulo. Magpapaliwanag ako ng kaunti, pero pakiusap, manatili kang kalmado. Baka nagmamasid sila mula sa labas. Mahina niyang sabi. Tumango ako.
Kahit ang buong katawan ko ay ayaw manatiling kalmado. Itinaas niya ang asul na folder, inilagay sa tabi ng heart monitor. Hindi ito standard na talaan. May 3 kakaibang bagay. Itinuro niya ang unang pahina. Una, may utos para sa isang mataas na dosis ng gamot na hindi naman angkop sa kondisyon mo. Ang dosis na ito ay maaaring magpabagsak ng iyong presyon ng dugo ng napakabilis kung isasabay sa isang partikular na likido. Naramdaman kong nanlamig ang aking likod. Sino ang nagsulat ng utos na yan? Bulong ko. Umiling si Dr. Salcedo. Hindi malinaw. Pero hindi ang pangunahing doktor mo. At hindi ako. Binuklat niya ang isa pang pahina. Pangalawa, may karagdagang tala na para bang pumayag ka na. Pero ang pirma mo, matingnan mo ito. Ipinakita niya ang isang consent form. Ang pirma roon ay kamukha nga ng sa akin, pero hindi ko sulat. Masyadong matigas ang mga guhit. Walang mga kurba na katangian ko. Parang may gumaya lang gamit ang isang sample. Pakiramdam ko ay natuyo ang lalamunan ko. May pumeke ng pirma ko, sabi ko ng mahina. Halos walang boses. Dahan-dahang tumango si Dr. Salcedo, puno ng pag-iingat. Oo, at ito ang pangatlo. Ipinakita niya ang isang dilaw na papel na hindi ko pa nakikita kailanman. Ito ay isang high-risk form, samantalang normal at stable naman ang pagbubuntis mo. Pero dito, nakasulat na may posibilidad kang magkaroon ng malubhang komplikasyon. Nanlaki ang mga mata ko at sinubukang bumangon. Isang reflex, pero biglang kumirot ang sakit, kaya't bahagya ko lang naiangat ang aking katawan bago humigang muli. Sino? Sino ang gustong palabasin na high risk ako? Tumingin ng malalim si Dr. Salcedo sa akin. Ang mga form na tulad nito ay ginagamit para maghanda ng dahilan kung sakaling may masamang mangyari. Tumigas ang hangin sa silid. Ipinikit ko ang aking mga mata. Tinitiis ang alon ng sakit na kasabay ng bagong katotohanang sumasampal sa akin. Sa likod ng aking mga talukap, hindi pader ng ospital ang nakikita ko, kundi ang mga mukha ng aking asawa at biyenan kaninang umaga. Ang kanilang mga salita, kilos, at mga tingin na hindi para sa isang kapamilya, kundi para sa mga taong may hinihintay. Flashback. Ilang oras bago kami pumasok sa ospital, niyaya ako ni Rico na umalis ng walang gaanong salita. Hindi niya tiningnan ang bag ng sanggol. Hindi sinigurado ang anumang paghahanda. Nang sumasakit ang tiyan ko sa kotse, abala siya sa pakikipag-usap sa telepono. Mahina, pero apurado ang boses. Hintayin niyo na lang, ayon sa usapan. Oo, nasabi ko na, sa tao roon. Nang tanungin ko kung sino ang kausap niya, hindi siya sumagot. Si Aling Mila pa ang nang-asar sa akin sa pagiging matanong, at may isang pangungusap na nakawala sa kanyang bibig. Malabo pero malinaw pa rin. Pagkatapos ng lahat ng to, mananahimik na rin ang buhay natin. Anong matatapos? Kaninong buhay ang mananahimik? Flashback ends. Dahan-dahan kong iminulat ang aking mga mata. Ang silid ay tila lalong sumisikip. Muling tiningnan ni Dr. Salcedo ang pinto. Sinisiguradong walang nakikinig. Ginang Reyes, hindi ako palaparatang na tao, pero ang medical file mo ay parang isang patibong. May pamilyar na pattern. Anong pattern, Doc? Halos basag na ang boses ko. Yumuko siya. Ang ospital na to ay may 2 kaso ng pagkamatay ng ina kamakailan. Parehong sinabing natural na komplikasyon. Ngunit may mga dating staff na umalis na ang nagsabing may pressure mula sa management na huwag nang palawigin ang autopsy. Napalunok ako. Mapait ang lasa sa bibig ko. Naiintindihan mo ba ang ibig kong sabihin? Sabi niya ulit. Naiintindihan ko. Sobrang naiintindihan ko. Bago pa ako makapagtanong, bahagyang bumukas ang pinto. Narinig ang boses ng isang nurse mula sa siwang. Doc, gusto raw pong kumausap ng pamilya ng pasyente. Pwede na raw po bang pumasok ang kasama mamaya? Lumingon si Dr. Salcedo. Hindi, nasa observation stage pa ang pasyente. Isara mo ang pinto. Isinara ng nurse ang pinto, pero narinig ko pa ang boses ni Aling Mila sa malayo. Sabihin mo na lang kapag handa na. Basta huwag magtatagal. Huminga ng malalim si Dr. Salcedo at muling tumuon sa akin. Ginang Reyes, kailangan kong manatili kang gising, manatiling malakas. Huwag kang magpapakita ng anumang pagbabago sa mukha.
Huwag mo silang bigyan ng dahilan para maghinala sa ginagawa natin. Ano po ba ang ginagawa natin, Doc? Tumingin siya sa akin na may ekspresyong nagpatayo ng aking mga balahibo. Inaalam natin kung sino ang nagsulat ng mapanganib na utos na ito at kung bakit gustong-gusto ng asawa at biyenan mo na dito ka manganak. Natigilan ako. At kung tama ang hinala ko, huminto siya sandali, tila tinitimbang ang panganib ng kanyang sasabihin. Hindi lang sila umaasa na magkakaroon ng komplikasyon, tila may pumipiga sa aking tiyan. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Basag ang boses ko. Lumapit si Dr. Salcedo. Ang kanyang boses ay mababa at napakahina. Ginang Reyes, sa tingin ko, wala silang balak na siguraduhing makakauwi ka mula sa ospital na ito. Napahawak ako sa sapin ng kama. Ang heart monitor ay tumunog ng mabilis. Masyadong mabilis. Sa labas, narinig ang mga yabag ni Rico na papalapit. Saka narinig ang boses niya na nakikipag-usap sa isang tao. Kung may mangyari sa loob mamaya, asikasuhin na natin agad ang mga papeles. Pinigil ko ang aking hininga. Tumingin si Dr. Salcedo sa direksyon ng pinto, nanigas ang panga. Sa kanya ibinalik ang tingin sa akin at sinabi ang isang pangungusap na bumasag sa lahat. Ang tanong ngayon ay hindi na kung bakit nila pinili ang ospital na to, kundi ano talaga ang inihanda nila para sa iyo oras na magsimula ang procedure. At sa sandaling iyon, napagtanto ko, hindi lang panganganak ang naghihintay sa likod ng pinto ng operating room na ito. Mayroong mas madilim, mas planado. At ako ay nasa gitna nito. Pakiramdam ko ay gumalaw ang buong silid nang muling sumarado ang pinto. Ang mga yabag ni Aling Mila ay unti-unting nawala sa pasilyo, ngunit ang kanyang mga salita ay umiikot pa rin sa aking isipan, tumatama sa dibdib kong puno na ng sakit at takot. Kung may mangyari sa loob mamaya, asikasuhin na natin agad ang mga papeles. Na para bang ang buhay ko ay isang proseso lamang ng administrasyon. Muling dumating ang paghilab, humampas mula sa loob na parang alon ng init na pumipilit sa aking katawan na yumuko. Kinagat ko ang aking labi hanggang sa malasahan ko ang alat. Lumingon ako kay Dr. Salcedo. Siya lang ang tanging taong tila tunay na nakatingin sa akin bilang isang tao, hindi bilang isang target. Mabilis siyang lumapit sa tabi ng aking ulo. Ginang Reyes, naghihintay na ng karagdagang impormasyon ang mga pulis. Kailangan natin silang tawagan ulit. Pero sa pagkakataong ito, mas malinaw. Tatayo ako rito para takpan ang tanaw mula sa pinto. Minsan, bigla na lang pumapasok ang mga nurse sa labas nang hindi kumakatok. Tumango ako kahit nanginginig. Ang cellphone niya ay nasa kamay ko na. Ang bahagyang panginginig mula sa paghilab ay nagpapahina sa aking hawak, ngunit pinindot ko ang parehong emergency number. Mabilis na sumagot ang operator. Emergency hotline, ano po ang maitutulong ko? Huminga ako ng malalim. Ako si Clara Reyes. Kasalukuyan po akong nanganganak sa isang ospital at naghihinala ako na may gustong mangyari sa akin ang pamilya ko. May 2 segundong katahimikan, 2 lang, pero sapat na para matakot ako na baka isipin ng pulis na nag-iimbento lang ako. Ngunit muling narinig ang boses ng operator, mas alerto. Ginang Reyes, mayroon po bang direktang banta sa inyong buhay? Tumingin ako kay Dr. Salcedo. Tumango siya, nagbibigay ng senyas. Sabihin mo ang totoo. May nakita po akong mga utos ng gamot na hindi normal. Bulong ko. Pineke po ang pirma ko. Sabi ng doktor dito, ang file ko ay parang inihahanda para pagtakpan ang isang bagay kung sakaling hindi ako makaligtas. Naging tensyonado ang boses ng operator. Ang doktor po ba na kasama ninyo ay sumusuporta sa pahayag na ito? Kinuha ni Dr. Salcedo ang cellphone sandali. Isinandal ang katawan upang hindi makita ang aming anino mula sa labas. Ako si Dr. Jasmine Salcedo. Kasama ko ang pasyente. May indikasyon ng manipulasyon sa medical procedure na lubhang kahina-hinala at maaaring maglagay sa panganib sa pasyente. Sige po, Doc. Magpapadala kami ng pinakamalapit na unit. Magpapanggap silang mga bisita o technician. Doc, pakitulungan po kaming mapanatiling ligtas ang pasyente hanggang sa dumating ang team. Sige, mabilis na sagot ni Dr. Salcedo. Ibinalik niya ang cellphone sa aking kamay. Muling nagsalita ang operator sa akin. Ginang Reyes, ang asawa o biyena niyo po ba ay nasa ospital pa? Opo,
Naputol ang hininga ko sa sakit. Naghihintay sila sa labas. Pinag-uusapan nila ang tungkol sa insurance. Hindi po ako pinaniniwalaan. Sabi nila, wala akong alam sa mga ospital. May isa pang katahimikan. Saka nagsalita ang operator nang may mas malumanay ngunit puno ng pag-iingat na boses. Minarkahan na po namin ito bilang isang kaso ng posibleng covert murder attempt. Manatili po kayong nakikipag-usap kung maaari. Kung hindi, magpapadala kami ng mensahe sa inyong doktor. Ipinikit ko ang aking mga mata. Pinipigilan ang iyak na nagbabanta sa likod ng aking mga talukap. Dahan-dahang kinuha ni Dr. Salcedo ang kanyang cellphone. Magaling ka, mahina niyang sabi. Ngayon, kailangan nating umaktong normal ang lahat. Hindi ako nakakaramdam ng pagiging magaling. Pakiramdam ko ay basag ako, wasak. Ang mundong binuo ko pamilya, tahanan, asawa ay isang manipis na pader lang pala na kayang mawasak ng isang simpleng pagdampi. Biglang bumukas ng bahagya ang pinto. Isang nurse ang lumitaw. Blanko ang mukha, ngunit may itinatago ang kanyang mga mata. Doc, nagtatanong po ang pamilya kung kailan pwedeng makita ang pasyente. Ngumiti ng bahagya si Dr. Salcedo. Napaka-propesyonal, ngunit may tensyon sa linya ng kanyang panga. Mamaya, pagkatapos ng unang yugto ng obserbasyon, pakiusap, huwag hayaang may pumasok nang wala akong pahintulot. Tumingin sa akin sandali ang nurse, saka siya umalis. Pagkasara ng pinto, binago ni Dr. Salcedo ang posisyon ng kurtina at mas lumapit sa akin. Makinig ka, mahina niyang sabi. Nagpadala na ng ilang tao ang pulis. 2, nagpapanggap na pamilya ng ibang pasyente. 1, nagpapanggap na technician ng medical equipment. Babantayan nila ang pasilyo at ang registration area. Samantala, ituloy natin ang plano. Plano? Mahina kong tanong. Oo, ang iligtas ka. Itinuro niya ang aking dextrose. Pinapalitan ko na sa nurse ang likido. Pero ang gamot na nakasulat sa talaan nila ay malapit ng hilingin. Kailangan kong siguraduhin na hindi talaga iyon makakarating sa iyo. Dahan-dahang gumapang ang takot sa aking lalamunan. Ano? Talaga po bang mapanganib ang gamot na iyon? Pinigilan ni Dr. Salcedo ang kanyang tingin bago sumagot. Kung ibibigay kasabay ng aktibong panganganak, maaari nitong pabagsakin ang iyong presyo ng dugo. Napakabilis. Natahimik ako. Lahat ay tila sobrang lamig at sobrang init ng sabay. Narinig muli ang mga yabag ni Rico sa pasilyo. Hindi natataranta, hindi nagmamadali, kaswal, na parang isang taong naghihintay ng balita na tumatakbo na ang kanyang plano. Saka narinig ang boses niya na nakikipag-usap sa isang tao, marahil ang nurse kanina. Kung may mga senyales mula sa loob mamaya, sabihin niyo na lang na komplikasyon, para maging maayos ang lahat. Nanginig ang aking katawan, hanggang sa pakiramdam ko ay hindi sapat ang kumot para takpan ako. Tumingin sa akin si Dr. Salcedo na may mga matang puno ng pressure at determinasyon. Ginang Reyes, papunta na rito ang mga pulis. Pero bago sila makarating, kailangan mong malampasan ang panganganak na ito. Wala tayong pagpipilian, kundi magpatuloy. Muling dumating ang paghilab. Sa pagkakataong ito, mas malakas. Hinawakan ko ang bakal sa gilid ng mesa. Pinipigilan ang sigaw. Sa gitna ng sakit na tumatagos sa buong katawan ko, narinig ko ang boses ng police operator na konektado pa rin. Iniwan pala ni Dr. Salcedo ang cellphone sa kanyang kamay na bukas ang linya. Papunta na ang mga otoridad, malabong narinig ang boses ng operator. Magtiis ka pa ng kaunti. Hindi ka namin iiwan. Tumingin ako kay Dr. Salcedo. Tumango siya. Ginang Reyes? Sabi niya sa boses na matatag ngunit mahina. Oras na para pumasok tayo sa action room. At anuman ang mangyari, huwag mong bibitawan ang iyong kamalayan. Dahan-dahang iginalaw ang ilaw sa itaas ng aking ulo. Inihanda ng mga nurse ang mga gamit. Bumilis ang takbo ng makina. Ang medikal na mundo sa paligid ko ay gumalaw, na parang isang ritual na hindi ko naiintindihan. At bago ako tuluyang ilipat, narinig ko ang isang pangungusap mula kay Aling Mila na nagpanginig sa buong dugo ko. Kahit makaligtas yan, pwedeng ayusin sa record mamaya. Nanikip ang dibdib ko. Alam kong anuman ang nasimulan ngayon ay hindi magtatapos dito.
Bago pa man tuluyang isara ang pinto, hinawakan ko ang aking tiyan. Hingal ang aking hininga, at iisang pangungusap lang ang umalingaw-ngaw sa aking isipan. Hindi nila inasahan na buhay pa ako para marinig ang lahat ng ito. Ang kabanatang ito ay hindi nagtapos ng isara ang pinto, kundi sa sandaling na pagtanto ko. Hindi lang ako nanganganak ng isang sanggol, isinisilang ko rin ang katotohanang maaaring sumira sa kanilang lahat. Pagkasara ng pinto ng delivery room, ang mundo sa paligid ko ay tila nagbago ng kulay. Iba ang tunog, iba ang ilaw, at kahit ang hanging hinihinga ko ay tila naiiba, mas mabigat, mas matalas, mas malamig. Para bang ang silid na iyon ay hindi lugar ng panganganak, kundi isang espasyo kung saan may naghihintay na may mangyari sa akin. Mabilis na kumilos ang mga nurse, ngunit hindi ito ang episyenteng kilos ng isang profesional. Ang kanilang mga galaw ay matigas, nagmamadali, na para bang sumusunod sa isang utos na hindi nagmula sa pangunahing doktor. Sa sulok ng aking mata, nakita ko ang isa sa kanila na sumulyap sa medical file at bumulong sa kanyang kasama. Nasaan na yung utos ng gamot? Yung kanina, kumabog ang puso ko. Yung utos ng gamot kanina. Yung sinabi ni Dr. Salcedo na hindi normal, na maaaring magpabagsak ng aking presyon ng dugo. Lumitaw si Dr. Salcedo mula sa likod ng kurtina. Kontrolado ang kanyang mukha ngunit nag-aapoy sa pagkaalerto ang kanyang mga mata. Sinubukan niyang magmukhang normal, ngunit nanigas ang kanyang mga balikat. Tiningnan niya ang nurse at sinabi sa isang kalmado ngunit matatag na tono, "Akin na ang file. Ako ang hahawak sa pasyenteng ito. Huwag kayong gagalaw ng anuman nang wala akong utos." Mukhang hindi nagustuhan ng nurse, ngunit umatras siya. Muling dumating ang paghilab, mas malakas. Nanigas ang aking katawan. Hinawakan ko ang gilid ng mesa na may malamig na pawis sa kamay. "Huminga ka, Ginang Reyes," mabilis na sabi ni Dr. Salcedo habang sinusuri ako. "Mabilis ang proseso. Kailangan nating siguraduhin na ligtas ang lahat." Tumango ako. Sinusubukang sundin ang ritmo ng paghinga na ipinakita niya, ngunit masyadong mabilis ang tibok ng aking puso. Ang tunog ng monitor ay parang isang alarma. Sa labas, malabong narinig ang mga taong nag-uusap. Hindi normal, hindi tulad ng isang pamilyang naghihintay ng pagsilang. May mahinang tawa, isang tawa na hindi dapat naroroon sa ganitong pagkakataon. Saka ang bulong ni Aling Mila na dumaan sa siwang ng pinto, sana ayon sa plano. Biglang bumaba ang temperatura ng katawan ko. Sinulyapan ako ni Dr. Salcedo. Narinig din niya iyon. Pumasok ang isa pang nurse na may dalang tray ng mga instrumento. Mabilis niyang tiningnan ang isang maliit na papel na nakasingit sa file, saka tumingin sa akin ng matagal. Nagpatindig ng balahibo ko ang tingin na iyon. Para siyang may alam na hindi ko alam. Para akong hindi tao, kundi isang bagay. Ngunit bago niya makuha ang papel, mabilis na kumilos si Dr. Salcedo. "Kailangan ko kayong dalawa. Kumuha kayo ng bagong monitor at bumalik dito." Ang iba, manatili sa pwesto. Ang tono ng kanyang boses ay nagpahinto sa lahat. Sumunod sila. Umalis. Pagkasara ng pinto, hinawakan ni Dr. Salcedo ang aking pulso. Halos hindi marinig ang kanyang boses. Nasa mga pasilyo na ang mga pulis. Naglagay sila ng maliliit na mikropono malapit sa smoking area at sa likod ng water dispenser sa kantina. Lahat ng pag-uusap ng pamilya mo at ng mga sangkot na nurse ay nai-record na. Napalunok ako. Humahabol ang aking hininga. "Ano? Narinig nila ang boses ni Aling Mila?" "Oo," matigas ang kanyang tingin. "At pati na rin ang pag-uusap ng asawa mo." Nanikip ang dibdib ko. Lumundag ang tibok sa monitor. "Anong pag-uusap?" Hindi direktang sumagot si Dr. Salcedo. Lumingon siya, sinisiguradong walang ibang tao. Saka yumuko papalapit. Isang oras na ang nakalipas. Kinausap ni Rico ang isang nurse. Nagtanong siya, paano ba mag-claim ng insurance kung sakaling magkaroon ng malalang komplikasyon? Natigilan ako. Hindi ko maramdaman ang aking katawan. Isang nakakatakot na katahimikan ang bumalot sa akin. Gusto niya akong mamatay. Basag ang aking boses. Tiningnan ako ni Dr. Salcedo ng may simpatya, na alam kong sinusubukan niyang itago para mapanatili ang aking kahinahunan. Hindi ko masasabi ng ganoon. Pero ang mga salita nila
ay hindi tunog ng mga taong umaasang makakaligtas ang pasyente. Isang matinding sakit ang muling sumalakay sa aking tiyan. Sa pagkakataong ito, mas malakas pa kaysa dati. Isang maliit na sigaw ang nakawala sa aking mga labi. Hinawakan ko ang kumot ng mahigpit, yumuko ang katawan ko sa sakit. Malapit na. Mabilis na sabi ni Dr. Salcedo. Ginang Reyes, mag-focus ka sa paghinga. Huwag mong hayaang lumayo ang isip mo. Kailangan ka ng iyong sanggol na manatiling gising. Sinubukan kong sumunod. Inayos ko ang aking paghinga, huminga ng malalim at dahan-dahang ibinuga. Papasok ang mga pulis sa tamang oras, patuloy niya. Pero bago iyon, kailangan kong siguraduhin na ikaw at ang iyong sanggol ay maisisilang ng ligtas. Iyon ang pangunahing prioridad. Tumango ako. Tuloy-tuloy ang agos ng luha na hindi ko mapigilan. Paano nangyari na ang taong katabi kong matulog gabi-gabi ay gusto akong hindi na magising? May mga yabag sa labas ng pinto. Ang boses ni Rico ay papalapit. Nagsimula na ba? Anong procedure ang ginagamit ng doktor? Kailangan mabilis. Saka ang boses ni Aling Mila, mas mahina, dumadaloy na parang manipis na lason. Kung mabibigo tayo, masasayang ang oras. Kung mabibigo tayo, masasayang ang oras. Ang pangungusap na iyon ay mas tumusok sa akin kaysa sa sakit ng panganganak. May narinig na ibang tunog, parang may nagkunwaring umubo. Isa iyon sa mga pulis na nagpapanggap. Lumingon ng bahagya si Dr. Salcedo. Nakuha ang senyas. Sila na iyon, mahina niyang sabi. Nasa posisyon na ang team ng pulis. Bumalik ang mga nurse na may dalang karagdagang kagamitan. Nang dumaan ang isa sa gilid ng aking kama, sumulyap siya kay Dr. Salcedo na may balisang ekspresyon. Para siyang may alam na may nagbago. Ginang Reyes, biglang naging mas matatag ang boses ni Dr. Salcedo. Oras na para umire ka sa bilang ko. Kaya mo? Tumango ako kahit nanginginig ang buong katawan ko. Nagsimula ang bilang. 1, 2. Pigil hininga. Ire ng buong lakas. Nawala ang tunog ng mundo sandali. Napalitan lamang ng tunog ng monitor na nagwawala. Naputol ang aking hininga at ang pag-ire ay tila bumubukas sa buong katawan ko. At pagkatapos, ang iyak ng isang sanggol, ang unang iyak na bumasag sa hangin, tulad ng liwanag na pumupunit sa madilim na ulap. Isinilang na ang sanggol. Buhay ang anak ko. Ang iyak na iyon ay pumuno sa silid. Umalingaw-ngaw. Dumaloy sa nanginginig kong dibdib. Bumuhos ang aking luha. Pakiramdam ko ay narinig ko ang tinig ng buhay na dumaan sa lambak ng kamatayan. Itinaas ni Dr. Salcedo ang aking munting sanggol ng may pag-iingat. Lalaki, malakas ang hininga. Tinakpan ko ang aking mukha ng mga kamay. Diyos ko, salamat. Salamat po. Ngunit ang kaligayahan ay tumagal lamang ng ilang segundo bago sinaksak ng isang boses mula sa labas ang katahimikan. Isang maliit na ngiti, isang manipis na tawa. Si Aling Mila. Sana ayon sa plano. Nanikip ang aking dibdib. Ang iyak ng sanggol sa bisig ni Dr. Salcedo ay tila ang tanging patunay na buhay pa ako sa isang kuwentong binalak ng iba ang aking kamatayan. Tumingin sa akin si Dr. Salcedo saka sa pinto. Naging tensyonado ang kanyang ekspresyon. Natatakot ako na hindi pa tapos ang plano nila. At sa sandaling iyon, nalaman ko, ang makaligtas sa panganganak ay hindi nangangahulugang ligtas na ako. Bagkus, ngayon pa lang nagsisimulang magkagulo ang kanilang plano at magpapanik sila sa paghahanap ng ibang paraan. Umiiyak pa rin ang aking sanggol sa silid habang nililinis ng nurse ang kanyang munting katawan. Ang kanyang maliliit na balikat, mamula-mulang balat, at mga kamay na nakakuyom na para bang lumalaban mula pa sa unang sandali ng kanyang paglabas sa mundo. Umiyak ako, hindi lang dahil sa ginhawa, kundi dahil sa takot. May pasasalamat na naputol ng anino ng lagim. Hindi nila inasahan na makakaligtas ako. Hindi nila inasahan na makakaligtas kami. Nakatayo pa rin si Dr. Salcedo sa malapit. Sinusuri ang aking kondisyon habang patuloy na sumusulyap sa pinto. May pagkaalerto sa kanyang mga mata na hindi nawawala. May alam siyang hindi ko pa alam. Ilang minuto ang lumipas. Bumukas ang pinto.
Pumasok ang isang nurse na may dalang kumot para sa sanggol. Ngunit ang ekspresyong nakita ko sa kanyang mukha ay hindi kaligayahan sa pagsilang, kundi pagkabalisa, isang pinipigilang panik. Sinulyapan niya ako, saka bumulong kay Dr. Salcedo. Mukhang hindi masaya si Aling Mila. Sabi niya, hindi raw ito ang inaasahan niya. Hindi ang inaasahan niya. Tumusok sa akin ang mga salitang iyon. Bahagyang tumango si Dr. Salcedo at mahinang sumagot. Hayaan mo silang magsalita. Huwag mo silang bibigyan ng access sa pasyente hanggat hindi ko sinasabi. Umalis ang nurse, ngunit bago pa man sumarado ang pinto, narinig ang boses ni Aling Mila mula sa labas. Galit, nanginginig. Bakit buhay ang anak? Bakit hindi bumagsak ang blood pressure niya? Sinong procedure ba talaga ang sinusunod ng doktor na yan? Ang boses na iyon ay tumama sa aking sikmura. Sa unang pagkakataon mula nang pumasok ako sa ospital na ito, napagtanto ko na para sa kanya, ang kaligtasan ay hindi ang resulta na gusto niya. Yumuko si Dr. Salcedo. Mababa ang kanyang boses. Narinig mo? Mahina akong tumango. Muling umagos ang luha. Opo, magaling, nagulat ako. Kailangan natin ng ebidensyang boses na ganyan. Naglagay na ng recording device ang mga pulis sa pasilyo, sa kantina, at sa smoking area. Siguradong nakuha nila ang pangungusap na iyon. Nang malinaw, tinakpan ko ang aking bibig ng nanginginig na kamay. Hindi lang dahil sa gulat, kundi dahil sa wakas. May isang bagay na hindi nila kontrolado ang sumira sa kanilang plano ang sarili nilang mga boses ang magiging hukay na lalamon sa kanila. Hindi nagtagal, muling bumukas ang pinto. Pumasok si Rico na may pilit na ngiti, isang ngiting hindi angkop at isang tingin na hindi dumadapo sa sanggol o sa aking mukha. Ang kanyang mga mata, blanko. Ngunit mayroong isang bagay sa likod ng pagiging blanko pagkadismaya. Tumayo siya sa tabi ng kama, tinitigan ang aking sanggol na nabalot na sa kumot. "Congrats! Nakaligtas kayo!" sabi niya nang walang emosyon. Nakaligtas. Ang salitang iyon ay hindi tunog sincere. Tiningnan ko siya. Sa maikling katahimikan na iyon, may napagtanto akong nakakatakot. Ang tingin ni Rico ay hindi tingin ng isang amang orgulyoso o nakahinga ng maluwag. Ang tingin na iyon ay parang tingin ng isang taong nakakita ng isang bigong proyekto, isang bigong plano, isang script na hindi nasunod. Tinitigan niya ako ng matagal, saka bumaba ang kanyang boses. Halos pabulong, ngunit sapat na para manigas ang aking katawan. "Matibay ka rin pala, ano?" Akala ko kanina, hindi niya tinapos ang pangungusap. Hindi na kailangan, alam ko ang kasunod. Akala ko kanina, hindi ka na makakaligtas. Bago pa ako makapagsalita, tumalikod na siya. "Lalabas muna ako, marami pang kailangang asikasuhin." Asikasuhin? Sino ang aasikasuhin? Ano ang aasikasuhin? Pinanood siya ni Dr. Salcedo na lumabas. Nanigas ang kanyang mukha. Nadismaya siya. Tumingin ako sa kanya. Naninikip ang panga. Alam ko, at ibig sabihin niyan, susubukan nila ang ibang paraan. Patuloy niya. "Hindi ngayon, pero mamaya, kapag kalmado na ang lahat." Ang pulso sa aking tainga ay tumibok ng malakas. May mga yabag na nagmumula sa pasilyo. Boses ni Aling Mila, natataranta at galit. Anong ibig sabihin niyan? Buhay siya? At nasaan na yung mga tala kanina? Sabi ko, kailangang gamitin yon. Kung hindi, para saan pa tayo? Lalong lumapit ang boses na iyon. Nasasakal ako sa takot na may halong galit. Para saan pa tayo? Ano ba talaga ang inihanda nila? Hindi ito simpleng galit ng biyenan sa manugang. Ito ay isang plano. Itinaas ni Dr. Salcedo ang isang daliri, senyas na manahimik ako. Lumakad siya patungo sa pinto at binuksan ito ng bahagya. Paumanhin. "Aling Mila, kailangan ng pasyente ng katahimikan. Pakiusap, maghintay po kayo sa labas." "Doc, kailangan nating mag-usap," nang gigigil na sabi ni Aling Mila. Tumingin ang kanyang mga mata sa akin. Malamig. Ano ba talaga ang nangyari? Parang iba ang procedure sa nakasulat. Hindi umatras si Dr. Salcedo. Ang pangangalagang medikal ay nasa ilalim ng aking responsibilidad. At ang mga tala na binabanggit ninyo ay hindi wasto.
Hindi ayon sa pamantayan, namula ang mukha ni Aling Mila. Inihanda na ang mga talang iyon. Susundin mo na lang sana. Bakit mo pinalitan? Dahil inilalagay ng mga talang iyon sa panganib ang buhay ng pasyente. Matatag na sagot ni Dr. Salcedo. Katahimikan. Ngunit isang katahimikang puno ng banta. Sa kanang gigil na nagsalita si Aling Mila. Kung hindi gagamitin ang mga tala na iyon, paano natin maipapaliwanag kung sakaling magkaroon ng susunod na komplikasyon? Agad na isinara ni Dr. Salcedo ang pinto sa kanyang mukha. Walang pag-aalinlangan, walang takot. Bumalik siya sa tabi ko. Hindi pa sila tapos, pero isang hakbang na tayong nauuna. Sinubukan kong umupo kahit nang hihina pa. Ano ang ibig mong sabihin? May inilabas si Dr. Salcedo mula sa kanyang bulsa. Isang maliit na flash drive. Nagawa kong kopyahin ang bahagi ng computer log. May isang nurse na sumubok na baguhin ang medical records habang nanganganak ka. Nasa pulis na ang record noon. Tinitigan ko ang flash drive na para bang isang banal na bagay na maaaring magligtas ng aking buhay. Bigla, mula sa pasilyo, muling narinig ang boses ni Aling Mila. Mas mababa, mas madilim. Kung bigo, gamitin na lang natin ang pangalawang paraan. Nanigas ako. Nanigas din si Dr. Salcedo. Pangalawang paraan. Nagkatinginan kami sa isang nakakatakot na katahimikan. Ang aking munting sanggol ay nagsimulang umiyak ng mahina. Ang kanyang iyak ay umalingaw-ngaw sa gitna ng aming takot. Hinaplos ni Dr. Salcedo ang aking braso. Kalma lang. Hindi natin sila hahayaang makalapit. Papasok ang mga pulis kapag nagbigay tayo ng senyas. Ngunit kahit ang kanyang boses na puno ng determinasyon ay hindi kayang pagtakpan ang katotohanang nagsisimulang luminaw. Mayroon silang plan B, at hindi ko pa alam kung ano iyon. Kakasimula ko palang patahanin ang aking sanggol nang dahan-dahang bumukas ang pinto ng aking silid. Hindi isang magiliw na katok, kundi isang alanganing kilos. Para bang may isang taong takot mahuli na may ginagawang hindi dapat. Pumasok ang isang nurse. Yung nurse na kanina ko pa pinaghihinalaan. Tensyonado ang kanyang mukha. May dala siyang clipboard at isang tablet computer. Lumapit siya sa mesang nasa tabi ko nang hindi tumitingin sa akin. Si Dr. Salcedo, na kasalukuyang sinusuri ang aking presyon ng dugo, ay agad siyang napansin. Anong kailangan mo? Walang emosyon niyang tanong. Kinabahan ang nurse. Inutusan po akong i-update ang medical records ni Ginang Reyes. May utos po mula sa administration. Anong utos? Lumapit si Dr. Salcedo ng kalahating hakbang. Mabilis na kumurap ang nurse. Para lang po sa pagtatala ng kasaysayan ng panganganak. May maliit na pagwawasto sa bahagi ng komplikasyon. Anong komplikasyon? Bumaba ng isang tono ang boses ni Dr. Salcedo. Malamig. Lumingon sandali ang nurse sa pinto na para bang sinisiguradong walang nakakakita. Ano raw po? Kailangang itala na nagkaroon ng pansamantalang pagbaba ng response ng pasyente habang nanganganak. Para kung sakaling tanungin mamaya, mayroon tayong medical data na susuporta. Pagbaba ng response. Halos hawakan ko ang aking sanggol para siguraduhing totoong nasa yakap ko siya. Mukha ba akong nawalan ng response? Mahina akong sabi, halos galit na. Natahimik ang nurse. Alam niya ang sagot. Hindi. Huminga ng malalim si Dr. Salcedo, saka nagsalita ng matalas. Ako ang attending physician. Walang isang segundo man lang na naitala kong bumaba ang kanyang response. Bakit mo binabago ang data nang wala akong utos? Nagsimulang manginig ang nurse. Sumusunod lang po ako sa utos. Kaninong utos? Mabilis na putol ni Dr. Salcedo. Napalunok ang nurse. Mula po kay Aling Mila at sa asawa niya. Sabi po nila, pumayag na raw ang dating doktor sa mga karagdagang tala. Technician lang po ako, Doc. Sumusunod lang. Tinakpan ko ang aking bibig. Tumama sa akin ang gulat. Ang asawa ko, ang biyenan ko, inutusan ang staff na baguhin ang medical records na para bang halos mamatay ako sa operating table. Para saan? Para kung sakaling magtagumpay sila sa susunod na plano, magmumukha itong karugtong ng isang komplikasyon. Nanginginig ang katawan ko.
Lumapit si Dr. Salcedo na parang haharangin ng nurse para hindi makatakas. Buksan mo ang access sa tablet na yan. Ipakita mo kung anong mga tala ang binago mo. Nag-alinlangan ang nurse. Doc, kapag binuksan ko po rito, baka masisante ako. Higit pa sa pagkakasibak ang mangyayari sa'yo. Isang boses ng lalaki ang narinig mula sa may pinto. Napalingon kami. Ang lalaking technician na kanina papabalik-balik na kunwari tinitingnan ng aircon na pulis pala ay dahan-dahang pumasok. Nakasabit ang kanyang ID, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi mata ng isang ordinaryong technician. Na-record na namin na ina-access mo ang sistema ng walang pahintulot ng doktor, sabi niya. Kalma lang. Mas mabuting tulungan mo kami kaysa madamay ka sa isang malaking kaso, lalong nanginig ang nurse. Wala po akong alam. Inutusan lang po ako. Alam namin, sabi ng pulis. Kaya nga kailangan namin ang iyong testimonya. Dahan-dahan niyang isinara ang pinto. Sinisiguradong walang makakakita mula sa labas. Sa wakas, ay sumuko ang nurse. Binuksan niya ang application at lumitaw sa screen ng tablet ang listahan ng mga pagbabago. Karagdagang tala. Pasyente ay nagkaroon ng biglaang pagkawala ng malay. Pagwawasto sa oras ng pagbibigay ng gamot na hindi naman ibinigay ni Dr. Salcedo. Pekeng tala ng biglaang pagbaba ng presyon ng dugo, pagbabago sa dami ng likido sa dextrose. Pinigil ko ang aking hininga. Ang aking mga daliri ay nakakapit sa kumot. Lahat ng ito para maghanda ng dahilan kung sakali. Basag ang boses ko. Kung sakaling bigla akong lumala pagkatapos nito, sa wakas ay bumigay ang nurse. Ma'am, inutusan lang po ako. Sabi nila, may high risk na raw talaga ang pasyenteng ito mula pa sa simula. Sabi nila, mayroon na raw consent form. Ipinakita nila yung pirma na nandoon na. Akala ko po totoo, pirmang pineke. Nanggigil na sabi ni Dr. Salcedo. Tinakpan ng nurse ang kanyang mukha ng dalawang kamay. Hindi ko po alam, Doc. Sumpa man, hindi ko po alam na peke iyon. Tumango ang pulis. Malaki ang maitutulong mo sa amin ngayon. Itatala namin yan. Kinuha ni Dr. Salcedo ang tablet, nilock ang access, saka ibinigay sa pulis. Ito ang unang ebidensya. Siguraduhing maiingatan. Isinuksok ito ng pulis sa kanyang bag. Umatras ang nurse sa pader, maputla ang mukha. Doc, nakikiusap po ako. Nakisunod lang po ako. Hindi ko po alam na may binabalak sila. Hindi sumagot si Dr. Salcedo. Bumalik siya sa tabi ko at sinuri ang aking pulso. Sinusubukang pakalmahin ako. Ngunit ang kanyang mga mata ay nanginginig sa galit na pilit niyang itinatago. Kailangan nating kumilos ng mabilis, mahina niyang sabi. Nagpapanik na sila dahil bigo ang plano nila. Haplos-haplos ko ang aking sanggol. Sinusubukang bigyan ng kaunting kapanatagan ang sarili. Ano ang sinabi ni Rico kanina? Tanong ko sa paos na boses. Huminga ng malalim si Dr. Salcedo. Pagkatapos mong mailipat dito sa silid, kinausap niya ulit yung kasabwat. May narinig ang pulis. Sabi niya, kung palpak ang unang paraan, may iba pa. Ang importante, makuha ang insurance. Nanigas ako. Nanginginig ang aking mga labi. Insurance? Bulong ko. Ang insurance ko ang habol nila. Hindi lang yon. Tumingin ng diretso sa akin si Dr. Salcedo. Target din nila ang lahat ng ari-arian na ikaw ang palihim na nagbabayad. Ang bahay nila, ang mga utang sa credit card ng asawa mo. Lahat ng hindi mo dapat, responsibilidad. Nahilo ako sandali, na para bang hindi na kayang suportahan ng aking katawan ng katotohanan. Kaya pala, pinigilan ko ang luha. Lahat ng ito, pera lang pala ang tingin nila sa akin. Dahan-dahang tumango si Dr. Salcedo, puno ng simpatya. Pero tandaan mo, ligtas ka. Ligtas ang sanggol mo. At ngayon, sila naman ang nasa alanganin. Sa sandaling iyon, may narinig na boses mula sa pasilyo. Isang boses na nagpanigas sa buong katawan ko. Si Aling Mila. Rico, nabago na ba yung medical records? Kung hindi, mahihirapan tayong magpaliwanag sa insurance. Nawala ang boses sa aking lalamunan. Tumayo ng tuwid si Dr. Salcedo. Naningkit ang mga mata. May sapat ng ebidensya ang mga pulis para kumilos.
Kinuha ng pulis na nagpapanggap ang maliit na walkie-talkie sa kanyang bulsa, pinindot ang isang buton at bumulong. Unit 2. Target is getting agitated. Prepare for movement. Nanikip ang dibdib ko. Gumalaw ng bahagya ang sanggol sa aking yakap, na para bang nararamdaman ang tensyon sa silid. Lumapit si Dr. Salcedo sa akin at bumulong. Hindi lang buhay mo ang target nila. Gusto nilang burahin kung sino talaga ang sumusuporta sa kanila para walang ebidensyang sasalungat sa kwento nila. Pinunasan ko ang basang pisngi. Kailangan kong maging malakas para sa anak ko. Ngumiti ng bahagya si Dr. Salcedo. Tama. At para sa katarungan. Ngunit bago pa ako makalma, muling narinig ang boses ni Rico. Mas malapit, mas matalas. Kung hindi pa rin nababago, ako na mismo ang kikilos. Yumanig ang pinto ng silid. May sumusubok na itulak ito. Agad na tumayo si Dr. Salcedo para harangin. Ang kanyang katawan ang naging hadlang sa pagitan ng pinto at sa akin. Hawak ng pulis ang doorknob mula sa loob. Pinipigilan ito. Unit 3. Ready. Main target, approaching patient's room. At sa sandaling iyon, napagtanto ko, isang bagong kabanata ang magsisimula. At ang pintong iyon ang manipis na linya sa pagitan ng kaligtasan at ng mga taong gustong bumura sa akin sa mundo. Muling natahimik ang silid matapos pigilan ng pulis na nagpapanggap ang pinto at paatrasin si Rico sa dahilang hindi pa maaaring istorbohin ang pasyente. Ngunit ang katahimikang ito ay hindi nakakapanatag. Ito ang katahimikan na parang pagitan bago ang isang malakas na bagyo. Niyakap ko ng mas mahigpit ang aking sanggol. Tulog siya sa aking dibdib. Ang init niya ang tanging bagay na nagpapaalala sa akin na buhay pa ako. Kahit ang buhay na ito ay parang pilit na inaagaw ng mga kamay na dapat sana'y nagpoprotekta sa akin. Nakatayo sa tabi ko si Dr. Salcedo. May hawak na ibang asul na folder. Naglalaman ito ng mga photocopy ng mga dokumentong nailigtas niya bago pa mabago ng nurse ang mga tala sa computer. Nakausap ko na ang mga pulis. Mahina niyang sabi, gusto nilang may makita ka bago tayo tumuloy sa susunod na hakbang. Ano po iyon? Tanong ko. Kahit isang bahagi ng aking sarili ay gustong magtakip ng tainga. Ang iyong insurance documents at bank statements. Binuksan niya ang unang pahina. Nakasaad doon ang isang life insurance policy sa pangalan ko. Nakinuha ko maraming taon na ang nakalipas noong naniniwala pa akong normal ang takbo ng buhay. Ngunit sa susunod na pahina, may nakita akong agad na nagpatuyo ng aking lalamunan. Petsa ng pagbabago ng benepisyaryo. 2 buwan na ang nakalipas. Nanginginig kong binasa ang nasa kolum ng bagong benepisyaryo. Hindi na ang sarili kong pangalan, hindi ang aking mga kapatid, hindi sinuman mula sa aking panig. Binasa ko ulit ang pangalan para masigurado. Heiko Santos, nanikip ang dibdib ko. Naputol ang hininga. Hindi ako pumayag dito. Alam ko, marahang tinapik ni Dr. Salcedo ang aking kamay. Alam din ng mga pulis. At napatunayan na nilang pineke ang pirma mo. Tinitigan ko ang pirma. Kamukha nga, pero masyadong matigas ang mga guhit. Parang may gumaya lang na hindi talaga alam ang daloy ng aking pagsulat. Parang isang taong matagal na may hawak ng aking ID para mapansin ang mga detalyeng ito. Hindi maaari. Hinawakan ko ang aking ulo. Si Rico, naglakas loob siyang pekein ang pirma ko. Hindi lang siya. Mahinahon na sagot ni Dr. Salcedo. Pinipigilan ang galit. Nahanap ng pulis ang ebidensya na si Aling Mila ang nakipagkita sa insurance agent. 2 linggo pagkatapos noon, dinala niya ang photocopy ng iyong ID. Hindi ko ibinigay sa kanila ang ID ko. Kaya nga lalong lumakas ang ebidensya. Naramdaman kong uminit ang aking katawan. Ang sugat sa aking kalooban ay dahan-dahang bumubukas. Inilalantad ang isang katotohanang mas malagim pa sa lahat ng kanilang mga sinabi. Hindi lang sila walang pakialam sa akin. Masusi nilang kinwenta kung magkano ang halaga ng buhay ko kapag ako'y patay na. Sunod na binuksan ni Dr. Salcedo ang pahina ng bank statements na inimprenta ng pulis. Ito ang ikalawang bahagi na dapat mong malaman. Isang listahan ng mga transaksyon ang lumitaw. Maliliit na transfer sa account ni Rico. Pagbabayad ng hulog para sa bahay ng biyenan ko na ako pala ang nagbabayad. Pagbabayad ng credit card ni Rico
na hindi niya kailanman sinabi sa akin. At isang kahina-hinalang transaksyon. Isang malaking withdrawal mula sa aking emergency savings 2 linggo bago ako manganak. Ano? Hindi ko na kayang magpatuloy. May ebidensya na sinubukan ni Rico na ilipat ang pondo sa iyong account. Mahinang sabi ni Dr. Salcedo. Siguro inakala niyang hindi mo ito mapapansin dahil abala ka sa pagbubuntis. Pakiramdam ko ay masusuka ako. Gustong sumigaw. Gustong ibato ang lahat ng dokumentong sumasampal sa akin ng katotohanang mas madilim pa sa isang simpleng pagtataksil. Nagpatuloy sa pagbulong si Dr. Salcedo, noon, may pinapirmahan ba sa'yo ang asawa mo na dokumento para sa renewal daw ng insurance? Nanlaki ang mga mata ko. Ang alaala ay napakalinaw. Umuwi si Rico mula sa trabaho. May dalang 2 papel. Renewal lang to ng policy. Mahal, pirmahan mo na. Masyado kang takot sa mga ganitong papel. At pumirma ako ng walang hinala. Dahil nagtiwala ako na siya ang asawa ko. Huminga ng malalim si Dr. Salcedo. Hindi iyon renewal, Clara. Iyon ay isang consent form para payagan ang ahente na baguhin ang benepisyaryo nang hindi na kailangan ng muling kumpirmasyon. Nawala ang lahat ng hangin sa silid. Diyos ko, basag ang boses ko. Kaya pala, matagal na niyang pinaplano ang lahat. Dahan-dahang tumango si Dr. Salcedo. Oo, hindi nagtagal. May kumatok ng marahan sa pinto. Pumasok ang pulis na nagpapanggap. Sa pagkakataong ito, hindi na siya nagkunwaring tinitingnan ang aircon. Seryoso ang kanyang mukha. Ginang Reyes, sabi niya, habang bahagyang nakaupo para hindi mahalata mula sa labas. May susunod kaming hakbang, pero kailangan namin ang iyong pahintulot. Tumango ako kahit nanginginig ang mga kamay. Mayroon na kaming sapat na ebidensya para sa pamemeke ng dokumento, pagtatangkang manipulasyon sa medikal na proseso, indikasyon ng panloloko sa insurance, at posibleng pagtatangkang pagpatay. Ipinikit ko ang mga mata. Bawat salita ay tumutusok ng mas malalim kaysa sa anumang kutsilyo. Ngunit, patuloy ng pulis, kung kaya mo, kailangan naming manatili ka pa ng kaunti para mahuli namin sila ng may mas matibay na ebidensya. Tumingin ako sa aking sanggol. Malambot ang kanyang pisngi. Regular ang kanyang paghinga. Hinaplos ko ang kanyang munting ulo at alam kong hindi ako tatakbo. Hindi ako mananahimik. Hindi na ako magiging asawang sunod-sunuran. Ano ang kailangan kong gawin? Tanong ko. Tiningnan ako ng pulis na may halong paggalang at pag-iingat. Ginang Reyes, kung handa ka, maaari nating gamitin ang lahat ng ito bilang isang paraan para pabagsakin sila ng sabay-sabay. Dahan-dahan akong tumango. Sa unang pagkakataon mula nang pumasok ako sa ospital na ito, naramdaman kong may kontrol ako, kahit kaunti lang, sa sarili kong buhay. At alam ko, pagkatapos ng araw na ito, walang mananatiling pareho. Hindi pa ako ganap na nakakabawi nang kumatok sa pinto ng aking silid ang isang staff ng ospital. Tensyonado ang kanyang mukha. Ginang Reyes, pinapatawag po kayo ng management sa mediation room. May ilang bagay daw po tungkol sa inyong panganganak na kailangang pag-usapan. Agad kong nalaman na hindi ito isang ordinaryong imbitasyon. Nagsisimula ng makaamoy ng problema ang ospital at siguradong nakakaramdam na ng banta ang pamilya ng aking asawa. Inayos ni Dr. Salcedo ang kumot ng sanggol sa aking dibdib sa kahinawakan ng aking balikat. Handa na tayo. Nasa loob na ng silid ang mga pulis bago pa tayo dumating. Magpapanggap silang bahagi ng ethics committee at mga bisita ng management. Umupo ka lang at makinig. Tumango ako kahit mabigat pa rin ang aking paghinga. Nang itulak ako papasok sa mediation room, ang silid ay parang isang madilim na entablado. Nakaupo na roon si Rico, blanko ang mukha ngunit balisa ang mga mata. Si Aling Mila ay mahigpit na nakayakap sa kanyang bag, puno ng hinala ang tingin. 2 abogado ng ospital ang kinakabahan. 3 taong kilala kong staff ng ospital, na 2 pala ay mga pulis na nagpapanggap. At isang bakanteng upuan sa gitna, para sa akin. Dahan-dahan akong umupo. Yakap ang aking sanggol. Naghintay ang silid na ako ang magsimula, ngunit pinili kong manahimik. Hayaan silang mataranta. Binuksan ng abogado ng ospital ang pulong.
Inimbitahan namin ang lahat dahil mayroon kaming natuklasang hindi pangkaraniwang pamamaraan na may kaugnayan sa panganganak ni Ginang Reyes. Agad na pumutol si Aling Mila, matalas ang boses. Hindi pangkaraniwan? Saan galing yan? Ang hindi pangkaraniwan ay itong doktor na ito. Itinuro niya si Dr. Salcedo. Hindi niya sinunod ang mga nakasulat. Tinanggihan niyang ibigay ang gamot na dapat ibigay. Ngumiti ng bahagya at malamig si Dr. Salcedo. Aling mga nakasulat po, Ginang Santos? Yung hindi pinirmahan ng doktor o yung pineke ang pirma? Nanigas ang buong silid. Tumuwid ng upo si Rico. Doktora, huwag niyo pong pagbintangan ang pamilya ko. Standard na talaan yon. Standard ayon kanino? Putol ng isa sa mga pulis na nagpapanggap na hospital auditor. Nawala nang masabi si Rico. Binuksan ng pangalawang pulis na nagpapanggap na medical staff ang isang makapal na itim na folder. Nag-report si Dr. Salcedo ng pagkakaiba sa datos sa pagitan ng manual at digital medical records. Sinuri namin ang sistema. May log ng mga pagbabagong ginawa ng isang partikular na nurse ID pagkatapos ng panganganak. Ang nurse na pumeke ng tala ay nakaupo sa sulok, maputla ang mukha. Malinaw na umamin na siya. Nagtaas ng boses si Rico, halatang natataranta. Imposible! Baka system error lang yan! Binuksan ng pulis ang unang pahina, na itala ng CCTV sa pasilyo na kinausap ninyo ang nurse. Alas, dense labang aput na luwang ng umaga. Pinindot niya ang isang maliit na recorder. Ang boses ni Rico ang pumuno sa silid. Kung mamatay ang asawa ko rito, sasabihin ng lahat na komplikasyon lang. Nag-ingay ang upuan ni Rico habang pilit siyang nananatiling kalmado. Ang tingin niya ay nasa abogado ng ospital, umaasa ng tulong. Wala. Ang pangalawang recording ay ipinatugtog. Ang boses ni Aling Mila, mahina ngunit puno ng diin. Siguraduhin mong mas marami ang gamot para kusa nang bumagsak ang presyo ng dugo niya. Kinuyom ko ang kumot ng aking sanggol. Nanginginig ang katawan ko. Narinig ko mismo ang mga salitang maaaring pumatay sa akin. Tahimik na nakaupo si Dr. Salcedo, matalim ang tingin. Huminga ng malalim ang abogado. Ginang Santos. Ginoong Santos, may gusto ba kayong ipaliwanag tungkol sa mga pangungusap na ito? Pumilit ng ngiti si Aling Mila. Mali lang ng dinigyan. Hindi ko kailanman. Ginang Santos, putol ng pulis sa malumanay ngunit mapanirang tono. Ang ginamit naming mikropono ay standard issue. Imposibleng magkamali ng dinig. Sa wakas ay bumigay si Rico. Hinampas niya ang mesa. Hindi yan plano ng pagpatay. Ganoon lang kami magsalita. Itong asawa ko, madalas yang mahina. Nag-aalala lang kami. Hindi ako kailanman nahimatay maliban kaninang umaga. Noong pinilit niyo akong dalhin sa ospital na ito, mahina ngunit matalas kong sagot. Lahat ng mata ay napunta sa akin. Ang boses ko ay lumabas na may panginginig ng galit at sakit, at narinig ko kung paano ninyo pinag-usapan kung ano ang mangyayari kapag hindi ako nakaligtas. Itinuro ako ni Rico, huwag kang magbintang. Ang pangatlong pulis na tahimik mula pa kanina ay naglabas ng isang makapal na brown envelope. Ito ang mga dokumento ng insurance. Mahina niyang sabi. Kasama ang form ng pagbabago ng benepisyaryo na may pirma ni Ginang Reyes na napatunayang peke ng forensic team. Napahawak si Aling Mila sa braso ng kanyang upuan. Hindi, gawa-gawa lang yan ng ahente. Nagbigay na ng testimonya ang ahente, putol ng pulis, at ipinapakita ng CCTV sa opisina niya na kayo ang nagdala ng photocopy ng ID ni Ginang Reyes. Nilunok ko ang iyak. Nay, bakit po? Basag ang boses ko. Hindi sumagot si Aling Mila. Nanigas siya, puno ng galit at takot ang mukha. Sinubukang muling hampasin ni Rico ang mesa, ngunit tumayo ang pulis. Ginoong Rico Santos. Ginang Mila Santos, hinihiling na manatili kayo sa silid na ito. Mayroon na kaming arrest warrant para sa inyo. Halos tumayo si Rico sa taranta. Wala akong ginagawa. Paninira lang to. Tiningnan siya ng pulis nang walang emosyon. Hindi nagsisinungaling ang digital evidence, ang mga voice recording at ang mga peking dokumento. Sa wakas ay nagsalita si Dr. Salcedo. Ginang Reyes, may gusto ka bang sabihin? Tiningnan ko sila
ang 2 taong tinawag kong pamilya. At ngayon ko lang nakita ang kanilang tunay na mga mukha ng taong inuuna ang pera kaysa sa buhay. Ang boses ay lumabas sa aking bibig, mabagal ngunit napakalinaw. Ako, na tinawag ninyong pabigat, ay siya palang pinagmumulan ng lahat ng hinahabol ninyo. At sa sandaling iyon, marahang umiyak ang aking sanggol sa aking dibdib, na para bang hudyat ng kung anong gumuho at kung anong isinilang. Pagkatapos ng komprontasyon na iyon, ang mga sumunod na araw ay parang isang bagyo na hindi tuluyang humupa. Paus pa rin ang aking boses dahil sa magdamag na pag-iyak, ngunit ang aking mga hakbang ay mas matatag, para akong lumalakad palabas sa isang makapal na hamog na matagal kong tinawag na pagsasama. Pansamantalang idinetena sina Rico at Aling Mila para sa investigasyon. Ang ospital ay naging isang crime scene. Kinumpiska ang mga computer, kinunan muli ng litrato ang mga medical records, at kinuha ang lahat ng CCTV footage. Ang balita tungkol sa umano'y medical manipulation at insurance fraud ay nagsimulang kumalat sa mga staff. Inilipat ako sa isang VIP room sa hiling ng mga pulis, hindi para sa luho, kundi para sa aking kaligtasan. 2 linggo ang lumipas, dumating ang araw ng paglilitis. Puno ng mga mamamahayag ang korte, kahit hindi ito sumabog bilang pambansang balita. Para sa aking buhay, ang korte na iyon ang huling yugto ng lahat ng pagkukunwari. Umupo ako sa kaliwa kasama ang aking abogado. Ang aking sanggol ay nasa pangangalaga ng isang court staff. Si Dr. Salcedo ay nasa likuran ko, nagbibigay ng lakas sa katahimikan. Bumukas ang pinto. Pumasok si Rico na may suot na orange na damit ng bilanggo, maputla at magulo ang buhok. Sumunod si Aling Mila. Mabagal ang lakad na para bang ayaw aminin na hindi na siya ang respetadong biyenan na dati niyang ipinagmamalaki. Nang magtagpo ang aming mga mata, naramdaman ko ang isang halo ng emosyon, lungkot, galit, pandidiri at ginhawa. Ginhawa dahil ngayon, wala na silang kapangyarihan sa aking buhay. Sinimulan ng hukom ang paglilitis. Binasa ang mga kaso. Attempted murder sa pamamagitan ng medical manipulation, falsification of documents, attempted insurance fraud, manipulation of hospital records, at economic abuse. Nang tawagin ng piskal ang unang testigo, ang nurse na nagbago ng mga tala, nanigas ang silid. Nanginginig ang nurse, ngunit malinaw ang kanyang boses. Inutusan po ako ni Ginang Mila at ng asawa niyang si Ginoong Rico na baguhin ang medical data. Sa una po, hindi ko alam na mapanganib. Nang malaman ko, nagsisisi po ako, ngumisi si Rico. Naglilinis ka lang ng pangalan mo. Tumahimik ang akusado. Sigaw ng hukom. Sunod na ipinatugtog ang mga voice recording. Kung mamatay ang asawa ko rito, sasabihin ng lahat na komplikasyon lang. Siguraduhin mong mas marami ang gamot para kusa nang bumagsak ang presyon ng dugo niya. Nagulat ang ilang tao sa korte. Umiling ng malakas si Rico. Hindi ganyan ang ibig sabihin yan. Biruan lang yan. Tiningnan siya ng matalim ng piskal. Ang pag-uusap ninyo ay nangyari bago ang medical procedure at nagbigay kayo ng utos sa isang nurse. Hindi iyan biro, Ginoong Santos. Sunod, ang mga dokumento ng insurance. Ang peking pirma, ang petsa ng pagbabago, ang CCTV ni Aling Mila na dala ang aking ID. Wasak ang mukha ni Aling Mila, hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa kahihiyan. Ang susunod na testigo, si Dr. Salcedo. Tumayo siya ng tuwid, puno ng awtoridad. Sa propesyonal na lengguwahe, ipinaliwanag niya ang bawat irregularidad na natagpuan niya. Ang medical file ay inayos para magmukhang normal ang pagkamatay ng pasyente. Kung sinunod ko ang mga talang iyon, malamang hindi nakaligtas si Ginang Reyes. Natahimik ang korte na parang sementeryo. Saka ako tinawag. Dahan-dahan akong tumayo. Nanginginig ang aking mga binti, ngunit ang aking boses. Natagpuan nito ang lakas na matagal kong kinimkim. Kagalang-galang na hukom. Sa loob ng maraming taon, ako ang sumuporta sa pamilyang ito. Binayaran ko ang hulog sa bahay ng aking biyenan. Tinakpan ko ang mga utang sa credit card ng aking asawa. Pinagamot ko ang high blood ng aking biyenan. Ni minsan, hindi ako nagreklamo. Uminit ang aking mga mata. Pero nang ako ay manganganak,
Pinili nila ang isang murang ospital, hindi dahil wala silang pera. Pinili nila ang isang lugar na kaya nilang kontrolin. Isang lugar kung saan ang kamatayan ay maaaring gawing normal. Gusto nilang gawing kasangkapan ang aking katawan para makakuha ng pera. Hindi ako perpektong asawa, pero hindi ko deserve mamatay para lang sa insurance money. Ilang oras ang itinagal ng paglilitis. Hanggang sa wakas, naglabas ng desisyon ang hukom. Ang mga akusadong sina Rico Santos at Mila Santos ay napatunayang may sala sa mga kasong attempted murder at insurance fraud. Ang karagdagang proseso ng batas ay magpapatuloy. Mananatili silang nakakulong hanggang sa pinal na hatol. Sumigaw si Aling Mila sa desperasyon. Sinubukang lumapit ni Rico sa akin ngunit pinigilan ng pulis. "Clara, sinira mo ang pamilyang ito," sigaw niya. Tumingin ako sa kanya nang hindi natitinag. "Kayo ang sumubok na sirain ang buhay ko." Ang susunod na desisyon ay nagpahinto sa aking hininga. Ang buong kustudiya ng bata ay mapupunta kay Ginang Clara Reyes. Ang petisyon para sa diborsyo ay pinagbigyan. Lahat ng ari-ariang nakapangalan kay Ginang Reyes ay nasa ilalim na muli ng kanyang kontrol. Ang akusadong si Rico Santos ay pinagbabawalang lumapit sa kanyang dating asawa sa layong 200 metro. Pumalo ang martilyo. Ang tunog na iyon ay ang tunog ng kalayaan. Paglabas ko ng korte, hinaplos ng hangin ang aking mukha. Tulog ang aking sanggol sa aking bisig. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, nakahinga ako nang hindi nararamdamang may nagmamasid. Ngayon ko lang napagtanto. Tunay akong buhay. At ang aking kaligtasan ay hindi na nakasalalay sa sinumang may masamang balak para akong muling isinilang. Ngunit sa kaibuturan ng aking dibdib, alam kong hindi ito ang katapusan. Ito ang simula ng buhay na pinili ko para sa aking sarili. Ilang buwan pagkatapos ng hatol, ang buhay ko ay hindi na parang isang madilim na pasilyo ng ospital. Dahan-dahan, tulad ng umagang sumisikat pagkatapos ng mahabang gabi, nagsimulang magkaroon ng bagong anyo ang lahat. Ang ospital kung saan halos mawalan ako ng buhay ay naging malaking balita. Nagpatuloy ang investigasyon, pinalitan ang management, at ilang mga sangkot na staff ang sinampahan din ng kaso. Isang hapon, dumalaw si Dr. Salcedo sa maliit, ngunit maaliwalas kong inuupahang bahay. "Tapos na ang investigasyon," sabi niya. "At may alok ako para sa'yo. Ano man yan. Basta hindi pagbabalik sa delivery room. Sasama ako," natatawa kong sabi. Ngumiti siya. "Higit pa roon, magbukas tayo ng isang maliit na klinika. Hindi malaking ospital, hindi mamahaling klinika. Isang klinika para sa mga ina at sanggol. Isang lugar na ligtas, isang lugar na hinding-hindi hahayaang mangyari sa iba ang nangyari sa'yo." Tiningnan ko ang aking sanggol. Kung mayroon lang ganitong klinika noon, marahil hindi ko na kailangang dumaan sa impyerno. Dahan-dahan akong tumango. "Gawin natin." Ang maliit na klinika ay naitayo pagkalipas ng 2 buwan. Mainit ang kulay ng mga pader. Walang matapang na amoy ng gamot. Mayroon itong reading corner para sa mga naghihintay na ina. Ang pangalan ng klinika, Kalingani Reyes, gamit ang apelyido ng aking pamilya na minsan nang minata. Sa araw ng pagbubukas, dumalo ang ilang health advocate, kasama ang isang lalaking malabo kong natatandaan mula sa investigasyon, si Attorney Nathan Velasco. Siya ang tumulong sa mga pulis na tukuyin ang motibo ng insurance fraud. Lumapit siya pagkatapos ng seremonya. "Ginang Reyes," sabi niya habang mainit na kinakamayan ako. "Sinubaybayan ko ang buong kaso ninyo. Kamangha-manghang makita kayong nakatayo rito ngayon." "Ako man, hindi ko inakala," natatawa kong sabi. "Kung kailangan nyo ng tulong sa anumang legal na bagay, handa po akong tumulong." Magalang niyang sabi. Walang halong pambobola o ambisyon. Tapat lang. Walang biglaang pag-ibig, walang drama, tanging respeto. At iyon ay mas nakakabuo kaysa sa lahat ng pangako ng dati kong asawa. Kinahapunan, pagkatapos magsara ang klinika, umupo ako sa labas. Ang aking sanggol, na pinangalanan kong Aaron, ay tulog sa aking dibdib. Hinaplos ng hangin ang aking buhok, na parang binubura ang mga natitirang sugat. Sa di kalayuan, may nakita akong mga batang ina na papalapit,
Nagtatanong kung bukas pa ang klinika para sa konsultasyon kinabukasan. May pag-asa sa kanilang mga mata. Tumango ako, ngumiti. Nararamdaman ang isang bagay sa aking dibdib na dati hindi nangahas na tumubo. Kalayaan. Tiningnan ko ang pangalan ng klinika. Ang sarili kong pangalan ay nakasulat doon. Ang pangalang dating itinuring na maliit at walang kwenta, ngayon ay nakatayo bilang pangalang nagliligtas sa ibang ina. Niyakap ko si Aaron ng mas mahigpit. Noon, muntik nang mawala si nanay sa operating table. Bulong ko sa aking anak. Ngayon, nakatayo si nanay rito para siguraduhing walang ibang ina ang gagawing target tulad ko. Gumuhit ang kulay kahel sa kalangitan. At sa unang pagkakataon sa aking buhay, naramdaman kong bawat hininga ko ay akin. Hindi sa isang asawang mapang-abuso, hindi sa isang biyanang sakim, hindi sa sinumang gustong magdikta kung kailan ako dapat mabuhay o mamatay. Ito ang aking hininga, ito ang aking buhay, at pinili ko ito para sa aking sarili.